Huwag mong ihambing ang sarili mo kay Serafina, Theodora. Palamuti ka lang sa bahay na ito. Isang pirasong papel ang kontrata natin. At hindi yon magbabago kailanman. Ang malamig at walang emosyong boses ni Zachary ay umalingaw-ngaw mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid. Bawat pantig ay tila patalim na dahan-dahang humihiwa sa katahimikan ng gabi. Sa labas ng pinto, nakatayo si Theodora, basang-basa ng ulan, nanginginig ang mga labi habang yakap-yakap ang isang basang sobre sa kanyang dibdib. Sa loob ng sobreng iyon ay ang titulo ng lupang ninuno ng mga asyenda ng pamilya ni Zachary. Ang lupang binili niya muli gamit ang huling pera mula sa pagbenta ng tanging alaala ng kanyang yumaong ina. Ang antigong kwintas na may pendant na ginto. Nilakad niya ang madilim at maulang daan. Tinitiis ang hapdi ng sugat sa kanyang paa matapos madulas sa putikan. Dala lamang ang pag-asang, ang sorpresang ito ang magiging tulay upang makita niya sa wakas ang ngiti sa mga labi ng kanyang asawa. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay hindi ang init ng yakap, kundi ang malupit na katotohanang matagal lang nakatago sa likod ng marangyang pinto. Salamat dito sa diamond necklace, Zachary, ha? Sabi ko naman sa'yo, mas bagay ito sa akin kaysa sa boring mong asawa na walang alam kundi ang magkulong sa silid at magburda. Ang malantod at pamilyar na boses na yon ay kay Serafina, ang sarili niyang kapatid na pinalaki niya sa sarili niyang mga palad. Ang kapatid na isinakripisyo niya ang sariling edukasyon para lamang mapag-aral ito sa Maynila. Ang tunog ng marahang hagihik ng dalawa ay tila lason na dahan-dahang pumasok sa kanyang mga tainga, pumupuno sa kanyang buong pagkatao ng isang matinding lamig. Ang kanyang mga daliri na may mga paltos mula sa gabi-gabing pagbuburda para sa kumpanya ni Zachary ay unti-unting nawala ng lakas, dahilan upang ang basang sobre ay dahan-dahang madulas mula sa kanyang hawak at bumagsak sa sahig ng walang ingay. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Theodora. Ang sakit ay napakabilis at napakalalim kaya kahit ang luha ay tila natuyo sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang unti-unting pagsisikip ng kanyang lalamunan, ang mabilis at mabigat na tibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib, habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang manginig at lumabo. Ang marangyang pasilyo ng mansyon ng mga asyendero na may mga mamahaling kurtina at mga gintong dekorasyon ay biglang nagmistulang isang malawak at madilim na libingan na unti-unting lumalamon sa kanyang natitirang hininga. Ang bawat burda sa kanyang mamahaling bestida, na siya mismo ang nagdisenyo ng may pagmamahal, ay tila naging mga tinik na sumasaksak sa kanyang balat, nagpapaalala sa kanya ng 5 taon ng bulag na katapatan at pagtitiis. Bakit sa kabila ng lahat ng aking ibinigay, mula sa aking kabataan hanggang sa huling patak ng aking dangal, ang tanging natira sa aking mga kamay ay ang malamig na abo ng pagkakanulo? Hanggang kailan ko ba dapat bayaran ang utang na loob na ito sa pamamagitan ng sarili kong dugo at luha? Kung ang bawat hibla ng aking pagmamahal ay itinuturing lamang nilang basahan na maaaring tapakan at itapon. Umayos ka sa pagtayo mo, Theodora. Huwag mong dalhin dito ang ugaling probinsyana mo. Lalo na kapag kaharap mo ako. Ang boses ni Doña Consolacion ay kasing lamig ng hanging nang gagaling sa aircon ng malawak na salas. Nakaupo ang matandang biyuda sa kanyang mamahaling silya na gawa sa inukit na kahoy habang dahan-dahang humihigop ng tsaa mula sa tasang porselana. Si Theodora naman ay nakatayo sa kanyang harapan, nakayuko ang ulo. Suot pa rin ang simpleng duster na pambahay na may bakas ng mansa mula sa paglilinis ng kusina. Walang kahit isang katulong ang nangahas na tumingin sa kanya. Lahat sila ay abala sa kani-kanilang mga gawain. Ngunit ang kanilang mga pandinig ay nakatutok sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng matriarka. Alam ng lahat kung anong nangyari kagabi. Ngunit sa bahay na ito, ang katotohanan ay isang bagay na maaring ibaon sa ilalim ng mamahaling alpombra, basta't hindi masisira ang pangalan ng pamilya. Isang matalinong babae ang nakakaalam kung kailan dapat pumikit
at kailan dapat tumahimik. Theodora. Si Zachary ay isang lalaking may mataas na katayuan sa lipunan, at si Serafina ay nakakatulong sa kanyang mga negosyo. Huwag mong hilingin sa aking anak ang katapatan na hindi naman angkop sa isang kontrata. Nakalimutan mo na ba kung sinong sumalba sa sungteo ng pamilya mo nang mabaon sa utang ang tatay mo? Ang utang na loob mo sa amin ay hindi mababayaran ng kahit ilang milyong tahi ng karayom mo. Ang bawat salita ni Doña Consolacion ay parang mabigat na hampas ng latigo sa likod ni Theodora. Ang matandang babae ay gumagamit ng mga banal na salita at mga tradisyon ng pamilya upang gawing makatwiran ang pinakamalupit na pagtataksil ng kanyang anak, na tila ba ang pagiging biktima ni Theodora ay isang kasalanan na dapat niyang hingan ng tawad. Hindi nakasagot si Theodora. Ang kanyang dila ay tila napako sa kanyang ngalangala, habang ang kanyang puso ay unti-unting pinupuno ng isang matinding puot na may halong pighati. Inutusan siya ng kanyang biyenan na linisin ang lumang silid-aklatan sa ikalawang palapag, isang gawain na karaniwang ibinibigay sa mga katulong, ngunit sadyang iniatas sa kanya upang ipakita kung nasaan ang kanyang tunay na lugar sa pamilyang ito. Habang dahan-dahang pinupunasan ng basang-basahan ang mga maalikabok na istante ng mga lumang libro, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagod at gutom dahil hindi pa siya kumakain mula kagabi. Sa isang madilim na sulok, sa ilalim ng pinakamababang istante, natisod ng kanyang paa ang isang maliit na kahon na gawa sa lumang nara na may nakasulat na pangalan ng kanyang pamilya sa ibabaw ng takip. Nang buksan niya ang kahon, ang kanyang hininga ay tila napatid nang makita ang mga sulat na nakatali ng laso. Kinuha niya ang isa sa mga iyon at binuksan. Ang pamilyar at medyo nanginginig na sulat kamay ng kanyang yumaong ama ay bumadya sa kanyang paningin. May mga petsa na nagsisimula mula sa unang buwan ng kanyang kasal hanggang sa mga huling araw nito bago ito pumanaw. Sa bawat sulat, tinatanong ng kanyang ama kung bakit hindi siya sumasagot sa mga tawag at sulat nito. Nag-aalala kung maayos ba ang kanyang kalagayan sa Maynila, at nagsusumamon na nais niya itong mayakap bago man lang pumikit ang kanyang mga mata. 5 taon siyang naniwala na kinalimutan na siya ng kanyang sariling pamilya. 5 taon niyang tinalikuran ang kanyang sarili dahil sa pag-aakalang wala na siyang babalikan, nang hindi nalalaman na ang lahat ng kanyang mga liham mula sa kanyang ama ay sadyang itinago ng pamilyang ito upang siya ay manatiling nag-iisa at walang matakbuhan. Ang marahang tunog ng paggaspas ng mamahaling saya ni Doña Consolacion ay nagsimulang marinig mula sa labas ng pinto. Dahan-dahang lumalapit sa silid-aklatan. Hawak-hawak ang mga sulat ng kanyang ama sa kanyang nanginginig na dibdib. Naramdaman ni Theodora ang isang kakaibang lakas na unting gumigising sa kanyang natutulog na kaluluwa. Isang lakas na hindi nagmumula sa galit, kundi sa pagbabalik ng kanyang nawalang pagkatao. Mabilis na isinilid ni Theodora ang mga sulat ng kanyang ama sa loob ng kanyang duster, bago pa man tuluyang bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Ang pagpasok ni Doña Consolacion ay nagdala ng mas nang-inhibabaw na amoy ng mamahaling pabango. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na yumuko si Theodora ng may takot. Pagkatapos ng mahabang oras ng paglilinis, nagawa niyang makabalik sa kanyang sariling silid na matatagpuan sa dulo ng pasilyo, malayo sa marangyang master bedroom kung saan naroon ang kanyang asawa. Sa loob ng maliit at malamig na banyo, naramdaman ni Theodora ang biglang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan, dahilan upang mapang-apit siya sa gilid ng lababo, habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding pagduduwal. Ang kanyang mukha sa salamin ay maputla, ang kanyang mga mata ay may malalim na lila sa ilalim. Ngunit nang dahan-dahang bumaba ang kanyang kanang kamay patungo sa kanyang patag na tiyan, ang kanyang buong mundo ay tila pansamantalang huminto sa pag-ikot. Huwag kang matakot, anak ko. Narito si Ina, at hinding-hindi kita papabayaang mag-isa sa dilim na ito. Ang bulong na iyon ay nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso,
sa wikang kinalakihan niya sa probinsya, isang wikang puno ng init na matagal lang nawala sa kanyang buhay. Ang pagsusuri na ginawa niya gamit ang maliit na kit na binili niya ng palihim ay nagkumpirma ng kanyang hinala. Isang bagong buhay ang nagsisimula ng mabuo sa kanyang sinapupunan. Ang balitang ito ay hindi nadala ng takot, kundi isang kakaibang liwanag at tapang na hindi pa niya nararamdaman kailanman. Meron na siyang dahilan upang lumaban. Meron na siyang buhay na dapat protektahan laban sa kalupitan ng mga tao sa mansyong ito. Nang gabing iyon, pumasok si Zachary sa kanyang silid upang hanapin ang ilang dokumento para sa gaganaping pulong sa kumpanya. Nang makita niya si Theodora na nakaupo sa gilid ng kama, tahimik na nagtitiklop ng mga damit, ngunit may hawak na kakaibang kakinangan sa kanyang mga mata, napatigil ang lalaki sa may pintuan. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakita ni Zachary ang dating Theodora, ang babaeng may busilak na puso na una niyang nakilala sa probinsya bago siya tuluyang nilamon ng kasakiman at ng karangyaan ng Maynila. Lumapit ang lalaki, dahan-dahang iniabot ang kanyang kamay patungo sa balikat ng asawa, at sa isang sandali, ang kanyang boses ay naging malumanay nang magtanong siya kung maayos lang ba ang kanyang pakiramdam. Zachary, kanina pa kita hinahanap. Akala ko ba ay sasamahan mo akong pumili ng mga bulaklak para sa darating na fashion gala? Ang matinis na boses ni Serafina ay biglang sumira sa maikling sandali ng katahimikan habang dahan-dahan itong pumasok sa silid ng walang pasabi bago tuluyang humawak sa bisig ni Zachary ng may pag-aari. Ang bahagyang paglambot sa mga mata ng lalaki ay mabilis na napalitan ng dati nitong lamig nang makita ang kanyang may bahay. Tila ba nahihiya siya sa sarili dahil sa panandaliang pagpapakita ng kahinaan sa harap ng babaeng itinuturing niyang palamuti lamang. Huwag kang mag-alala, Serafina, paalis na rin tayo. Wala naman akong importanteng ginagawa rito. Ang tugon ni Zachary ay parang malamig na hanging dumaan sa silid habang hinahayaan niyang hilahin siya ng kanyang bayaw palabas. Ngunit bago sila tuluyang lumabas, lumingon si Serafina at tumingin ng matalim kay Theodora. Ang kanyang mga mata ay paboritong instrumento ng panunubok habang nakita niyang palihim na nakapatong ang kamay ng kanyang nakatatandang kapatid sa ibabaw ng tiyan nito. Isang kilos na nagdulot ng isang maitim na hinala sa kanyang isipan. Inumin mo ito, ate. Espesyal ang timpla ko rito dahil alam kong kulang ka sa nutrisyon nitong mga nakaraang araw. Ang boses ni Serafina ay puno ng tamis habang dahan-dahan niyang inilalapag ang isang baso ng mainit na gatas sa ibabaw ng lamisita sa tapat ng kama ni Theodora. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw, tila ba nagpapakita ng tunay na pag-aalala ng isang nakababatang kapatid. Ngunit para kay Theodora, ang bawat galaw ni Serafina ay parang dahan-dahang paggapang ng isang makamandag na ahas. Alam niya ang bawat lihim na kahulugan sa likod ng mga pekeng ngiti nito. Ang gatas sa baso ay may kakaibang amoy. Napakabango, ngunit may kaunting pait na sumasama sa hangin. Isang amoy na hindi karaniwan sa mga ordinaryong inumin. Serafina, salamat sa pag-aalala mo. Ngunit hindi muna ko inom ng gatas ngayon dahil masama pa rin ang pakiramdam ng aking sikmura. Ang pagtangi ni Theodora ay malumanay, ngunit may matibay na pader sa bawat salita habang iniuurong niya ng bahagya ang baso palayo sa kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay ay protektadong nakapatong sa kanyang kandungan. Pilit na itinatago ang anumang senyales ng pag-aalala para sa kanyang dinadalang sanggol. Ang kanyang kapatid ay hindi basta-basta susuko. Alam ni Theodora na ang matalas na pang-amoy ni Serafina ay nakatutok na sa kanyang lihim mula pa kagabi. Ate naman, huwag mo namang tanggihan ang kapayapaang iniaalok ko sa iyo. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, gusto ko lang namang bumawi sa iyo bilang kapatid mo. Ang pagsusumamo ni Serafina ay mabilis na napalitan ng boses ng biktima habang ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha nang marinig ang yabag ng paa ni Doña Consolacion
na papasok sa silid. Ang matriarka ay mabilis na lumapit. Ang kanyang muka ay puno ng pagkainis nang makita ang tila ba kawalan ng utang na loob ng kanyang menopausang menora sa kabila ng kabutihan ng kanyang paboritong bisita. Inumin mo yan, Theodora. Nag-abala ang kapatid mo na maghanda para sa'yo. Huwag mo ipakita sa amin ang ganyang klasing ugali na parang palagi kang inaape sa bahay na ito. Ang utos ni Doña Consolacion ay walang puwang para sa pagtanggi habang itinutulak niya ang baso ng mas malapit sa mukha ni Theodora. Ang matalim na tingin ng matandang babae at ang mapanuring ngiti ni Serafina ay nagsama upang lumikha ng isang hindi nakikitang lubid na sumasakal sa kanyang leeg. Pinipipilit siyang sumunod sa kanilang nais. Upang hindi lumikha ng mas malaking gulo na maaring maglagay sa kanya sa panganib, dahan-dahang itinaas ni Theodora ang baso at inilagay ang gilid nito sa kanyang mga labi. Kumuha siya ng isang napakaliit na higop, hinahayaan ang mainit na likido na dumaan sa kanyang lalamunan, bangos sadyang bitawan ang baso, dahilan upang ang natitirang gatas ay matapon sa sahig at sa kanyang duster. Gayunpaman, ang maliit na higop na iyon ay sapat na upang makaramdam siya ng isang kakaibang pagbuhol at pagkirot sa kanyang sikmura. Pagkalipas ng ilang minuto, isang babala mula sa kanyang sariling katawan na ang panganib ay hindi na lamang naghihintay sa dilim, kundi unti-unti nang pumapasok sa kanyang mismong dugo. Sagutin mo ang tawag ko, Zachary. Kahit na yun lang, para sa anak natin. Ang bulong ni Theodora ay unti-unting nawawala ng lakas habang nakahiga siya sa malamig na sahig ng kanyang silid. Hawak-hawak ang kanyang telepono na patuloy na nagpapakita ng pulang hudyat ng tinanggihang tawag. Sa kabilang dulo ng linya, maririnig ang mahinang tunog ng musikang klasikal mula sa Marangyang Hotel, kung saan nagaganap ang anibersaryo ng kumpanya. Alam niyang kasayo ni Zachary si Serafina sa mga sandaling ito, habang siya ay dahan-dahang nalulunod sa sarili niyang dugo. Ang kirot sa kanyang puson ay hindi na lamang ordinaryong sakit, kundi isang matalim na pangil na unt-unting pumupunit sa huling hibla ng kanyang pag-asa. Isang patunay na ang lason sa gatas ay nakuha ng sirain ang buhay na pilit niyang pinoprotektahan. Dinala siya sa pampublikong ospital ni Yaya Maria, ang matandang katulong na tanging naglakas loob na sumuuway sa utos ni Doña Consolacion na huwag lumika ng gulo sa gabi ng pagdiriwang. Habang nakahiga sa ilalim ng malamig at kumukurap-kurap na ilaw ng emergency room, naramdaman ni Theodora ang dahan-dahang pagkawala ng init sa kanyang katawan, kasabay ng malamig na salita ng doktor na nagsasabing huli na ang lahat. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging handang dumaan sa mga magagandang kulay ng sinulid, ngayon ay nakapatong sa kanyang dibdib, walang laman, walang hawak, kundi ang malamig at basang hangin ng gabi. Walang ingay na lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang bawat patak ng kanyang luha ay may dalang bigat ng isang pangarap na kailanman ay hindi na magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Kinaumagahan, dumating si Zachary kasama ang kanyang ina, hindi upang damayan siya, kundi upang tiyakin na walang anumang balita ang makakarating sa mga mamamahayag na maaaring makasira sa kanilang reputasyon. Sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanyang silid sa ospital, narinig ni Theodora ang boses ng kanyang asawa habang kausap ang doktor. Isang boses na walang bakas ng lungkot, kundi lunas mula sa isang malaking pasanin. Mabuti na rin na nawala ang bata, doktor. Mas magiging madali para sa amin ang proseso ng pagpapawalang bisa ng kasal kung walang batang madadamay sa mga usaping legal. Ang malamig at kalkuladong salita ni Zachary ay tila huling pako na bumaon sa kabaong ng pagmamahal ni Theodora para sa kanya. Ang lalaking hininga niya ng tulong, ang lalaking pinag-alaya niya ng 5 taon ng kanyang buhay, ay nagpapasalamat sa pagkamatay ng kanilang sariling anak dahil lamang sa takot na masira ang kanyang mga plano. Sa loob ng madilim na silid, dahan-dahang ibinaling ni Theodora ang kanyang mukha patungo sa bintana kung saan makikita ang unti-unting pagsikat ng araw sa likod ng mga gusali ng Maynila. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kahinaan at pagsuko,
na yon ay naging kasing patalim ng karayom na handang tumusok sa pinakamalalim na bahagi ng puso ng kanyang mga kaaway. Ang Theodora na laging umiiyak at nagtitiis ay tuluyan ng namatay kasabay ng kanyang anak kagabi. Ang natitira na lamang ay ang babaeng handang sunugin ang buong kaharian ng mga dambuhala gamit ang sarili niyang mga kamay. Bumalik ka sa akin, Theodora. Ang mga sugat sa iyong katawan ay gagaling. Ngunit ang mga sugat sa iyong kaluluwa ay nangangailangan ng sarili mong lakas upang maghilom. Ang boses ni Lola Ignacia ay parang banayad na ihip ng hangin sa gabi, puno ng init at karunungan, habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang mukha ni Theodora sa pamamagitan ng kanyang mga kulubot at walang paningin na mga daliri. Pagkatapos tumakas mula sa malamig na ospital sa Maynila, walang ibang naisip si Theodora, kundi ang bumalik sa kanyang pinagmulan, ang lumang bahay kubo sa tabi ng lawa, kung saan ang amoy ng luntiang dahon at basang lupa ay nagdala ng panandaliang lunas sa kanyang nagdurusang puso. Dito, malayo sa mga dambuhala ng lungsod, hinayaan niyang umiyak ang kanyang sarili sa kandungan ng kanyang lola. Ang tanging tao na nakakaalam kung paano basahin ang kanyang katahimikan. Alam mo ba kung bakit ka dinala ni Zachary sa Maynila, aking apo? Hindi dahil sa pagmamahal, at hindi rin dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Ang bulong ni Lola Ignacia ay may kasamang bigat ng katotohanan na, habang dahan-dahan niyang inaakay ang mga kamay ni Theodora patungo sa isang lumang kaban na gawa sa kahoy ng bayabas. Nang buksan ng matanda ang takip, ang amoy ng lumang papel at tuyong bulaklak ay sumama sa hangin. Nagpapakita ng mga dokumento at mga lumang disenyo na may lagda ng yumaong ama ni Theodora. Ipinaliwanag ng kanyang lola na bago pa man maganap ang kasal, lihim nang kinuha ni Zachary ang mga selyadong pattern ng kanilang pamilya upang gamitin sa kanyang bumabagsak na kumpanya ng fashion. At ang kasal ay isang paraan lamang upang matiyak na walang sinuman ang makakapagdemanda sa kanya. Ipinatong ni Lola Ignacia sa mga kamay ni Theodora ang isang makapal na kuwaderno na may mga nakataas na disenyo ng burda, ang lihim na tusok, na tanging ang mga pinakapiling miyembro ng kanilang pamilya ang nakakaalam kung paano basahin at gawin. Habang dahan-dahang pinapatakbo ni Theodora ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng mga tekstura ng tela, naramdaman niya ang muling pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang bawat tahi ay tila isang salita mula sa kanyang ama. Nagpapaalala sa kanya kung sino talaga siya bago niya hinayaang maging alipin ang sarili sa pangalan ng utang na loob. Ang kanyang sining ay hindi lamang palamuti. Ito ay isang wika, isang kapangyarihan na kailanman ay hindi maaaring manakaw ng sinumang Zachary o Serafina. Ngunit tandaan mo, apo, ang hibla ng katotohanan ay napakatatalim. Kapag sinimulan mo ng hilahin ang sinulid na ito, ang buong tela ng kanilang kasinungalingan ay tuluyang magigiba. Ngunit ang sarili mong mga kamay ay maaari ring masugatan at dumanak ang dugo. Ang babala ni Lola Ignacia ay tila isang mabigat na hula na lumutang sa pagitan ng kanilang dalawa sa ilalim ng liwanag ng gasera. Tumingin si Theodora sa kanyang mga daliri, na ngayon ay handa ng muling humawak sa karayom, hindi upang lumikha ng magagandang bulaklak para sa iba, kundi upang maghabi ng sarili niyang hustisya sa bawat tusok ng kanyang paghihigante. Mabuti naman at natahuhan ka na, Theodora. Akala ko ay tuluyan mo ng tinalikuran ang iyong mga obligasyon sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Consolacion ay puno ng mapang-asar na tagumpay habang tinitingnan niya si Theodora na dahan-dahang naglalakad pabalik sa loob ng mansyon. Suot ang isang lumang damit at may bitbit na maliit na bag, ang kanyang hitsura ay tila isang natalong sundalo na walang ibang mapupuntahan kundi ang bumalik sa kanyang mga nagmamay-ari. Si Serafina na nakatayo sa tabi ng kanyang biyenan ay hindi mapigilang ngumiti ng may paghamak. Nagpapakita ng kasiyahan dahil sa pag-aakal lang ang kanyang nakatatandang kapatid ay tuluyan ang nawalan ng lakas upang lumaban matapos ang lahat ng nangyari sa ospital. Hayaan ninyo, Doña Consolacion. Gagawin ko ang lahat ng aking tungkulin bilang asawa ni Zachary.
Wala na akong ibang hihilingin pa, kundi ang kapayapaan sa bahay na ito. Ang tugon ni Theodora ay napakalamig, ngunit may kakaibang lambot. Isang uri ng pagsuko na tila ba perpekto para sa kanilang mga mapang-aping mata. Ngunit sa ilalim ng kanyang mahabang pilik mata, ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng mga karayom na handang tumusok sa oras na sila ay lumingon. Ang kanyang pagbabalik ay hindi dahil sa kawalan ng pag-asa, kundi dahil ito ang unang hakbang ng kanyang dahan-dahang paghihigante. Kapag sumapit na ang gabi at ang buong mansyon ay nalubog na sa katahimikan, dahan-dahang umuupo si Theodora sa tabi ng bintana ng kanyang silid, hinahayaan ang liwanag ng buwan na magsilbing gabay sa kanyang mga kamay. Gamit ang lihim na tusok na itinuro ni Lola Ignacia, sinimula niyang bordahan ang mga mamahaling Amerikana at polo ni Zachary na gagamitin nito sa mga susunod na malalaking pulong ng kumpanya. Ang bawat tahi ng kulay gintong sinulid sa ilalim ng kuwelyo ay tila mga lihim na titik na naglalaman ng mga petsa at pirma ng kanyang ama, mga selyo ng pagmamay-ari na magpapatunay na ang lahat ng mga disenyo ni Zachary ay pawang mga ninahaw na sining lamang mula sa kanilang pamilya. Habang ginagawa ito, naramdaman ni Theodora ang isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Hindi na siya ang biktima na umiiyak sa gilid ng kama, kundi isang arkitekto na dahan-dahang nagtatayo ng kabaong para sa karangyaan ng kanyang mga kaaway. Si Zachary na dumaan sa pasilyo ay napansin ang mahinang liwanag mula sa silid ng kanyang asawa. May kakaibang tensyon siyang naramdaman sa tuwing malapit siya kay Theodora nitong mga nakaraang araw. Isang pakiramdam ng pagkakasala. Napilit niyang itinatanggi sa kanyang sarili. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang silid ng walang pasabi. At pumasok si Zachary na may kunot na no, habang nakatingin sa mga tela na nakalatag sa kandungan ng kanyang may bahay. Lumapit ang lalaki ng mabilis. Hinawakan ang kamay ni Theodora ng may higpit at nagtanong sa isang boses na puno ng hinala kung ano ba talaga ang kanyang palihim na ginagawa sa gitna ng gabi. Inayos ko lang ang mga nasirang tahi sa iyong paboritong Amerikana. Zachary, may malaki kang pulong bukas at gusto kong maging perpekto ang hitsura mo sa harap ng mga kliyente. Ang boses ni Theodora ay napakakalmado. Walang kahit kaunting takot o panginginig habang dahan-dahan niyang itinataas ang kanyang kamay na may hawak na karayom at kulay gintong sinulid. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Zachary, mga matang walang laman kundi ang malamig na katapatan ng isang asawang sanay ng masaktan. Ang hinala sa mukha ng lalaki ay unti-unting napalitan ng dati nitong yabang nang makita ang simpleng pag-aayos na ginagawa ng kanyang asawa sa kanyang damit. Binitawan niya ang pulso ni Theodora nang walang pakundangan bago tuluyang lumabas ng silid nang hindi man lang nagpapasalamat. Nang makalabas si Zachary, dahan-dahang ibinaba ni Theodora ang kanyang kamay at isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang gintong kuwelyo ng Amerikana. Ang unang hakbang ay naging matagumpay, ngunit alam niyang hindi pa sapat ang magburda sa dilim. Oras na upang simulan ang paggiba sa tiwala sa pagitan ng kanyang dalawang kaaway. Kinaumagahan, palihim na iniwan ni Theodora ang isang kopya ng ulat sa pananalapi ng kumpanya sa ibabaw ng lamesa ni Zachary sa opisina. Isang ulat na nagpapakita ng malalaking halagang nawawala na direktang inilipat sa personal na account ni Serafina para sa mga mamahaling luho nito. Nang gabing iyon, ang katahimikan ng mansion ay nabasag ng matitinding sigaw mula sa opisina ni Zachary habang hinarap niya si Serafina tungkol sa nawawalang pera ng kumpanya. Si Serafina, na dating palaging mukhang mabait at inosente, ay nagsimulang magwala, sumisigaw at umiiyak, habang pilit na itinutangi ang mga paratang. Ngunit ang galit ni Zachary ay hindi na basta-basta mapakalma ng kanyang mga luha. Nakatayo si Theodora sa dilim sa ilalim ng hagdanan, tahimik na pinapanood ang dahan-dahang pagkasira ng maskara ng kanyang kapatid, habang ang dalawa ay nag-aaway na parang mga hayop na nag-aagawan sa isang pirasong karne. Ang bawat sigaw at bawat pagpaparatang sa pagitan ng dalawa ay parang isang magandang musika sa mga tainga ni Theodora.
Ang tiwala na binuo nila sa pamamagitan ng kasinungalingan ay nagsisimula ng magkaroon ng malalalim na lamat. Ngunit nang lumabas si Serafina mula sa opisina na may pulang muka at gulo-gulong buhok dahil sa galit, bigla siyang napatigil nang makita ang kanyang nakatatandang kapatid na tahimik na naghahanda ng tsaa sa kusina. Tila ba, walang alam sa kaguluhahang nagaganap. Tumingin ng matalim si Serafina kay Teodora. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at hinala, habang unti-unti niyang nararamdaman na ang tahimik na babaeng ito ay maaring hindi na ang Teodora na madali niyang nalinlang noon. Sino ang nagpahintulot sa iyo na pumasok sa silid na ito nang wala ako, Theodora? May hinahanap ka ba na hindi sa'yo? Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang malamig na hininga mula sa nakaraan habang dahan-dahan siyang naglalakad sa madilim na koridor patungo sa silid-aklatan. Sa loob ng silid, nakatayo si Theodora sa harap ng lumang aparador na gawa sa kahoy ng nara. Hawak-hawak ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga lumang dokumento ng pamilya. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Bawat tibok ay parang mabigat na martilyo sa kanyang dibdib, habang naririnig ang mahinang tunog ng baston ng matandang babae na dahan-dahang tumatama sa sahig ng pasilyo, papalapit ng papalapit sa kanyang kinaroroonan. Wala siyang sapat na oras upang ibalik ang folder sa loob ng lihim na drawer na kanyang binuksan, gamit ang susi na palihim niyang kinuha mula sa kwarto ng kanyang biyenan habang ito ay natutulog. Sa loob ng folder na yon ay ang mga orihinal na kasulatan na nagpapatunay na ang pagkabangkarote ng kanyang ama 5 taon na ang nakalilipas ay hindi dahil sa malas, kundi dahil sa isang peking kontrata na nilagdaan ni na Zachary at Doña Consolacion upang pilitin ang kanyang pamilya na ibigay ang suong Theo. Hawak ang katotohanan ito sa kanyang nanginginig na mga kamay. Mabilis na isinilid ni Theodora ang folder sa ilalim ng kanyang manipis na duster, bago mabilis na nagtago sa likod ng makapal na kortinang pelus na kulay pula na nakasabit sa gilid ng malaking bintana. Ang pinto ng silid-aklatan ay dahan-dahang bumukas. Lumilika ng isang mahinang tunog sa katahimikan habang pumasok si Doña Consolacion na may bitbit na lampara. Ang matandang matriarka ay may matatalas na mata na tila kayang makakita kahit sa gitna ng kadiliman. Pumasok siya at tumigil sa gitna ng silid, dahan-dahang inaamoy ang hangin na tila ba naramdaman niya ang amoy ng lavender mula sa duster ni Theodora na naiwan sa silid. Nagsimimulang maglakad ang matandang babae patungo sa direksyon ng bintana. Bawat hakbang nito ay parang dahan-dahang pagpapaliit ng espasyo para kay Theodora upang makahinga. Sa likod ng makapal na kurtina, pinipigilan ni Theodora ang kanyang sariling hininga. Ang kanyang katawan ay nakadikit sa malamig na salamin ng bintana, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa folder na nasa kanyang dibdib. Nakikita niya sa pamamagitan ng maliit na awang sa pagitan ng mga tela ang anino ng kanyang biyenan na ngayon ay nakatayo na sa kanyang mismong tapat. Dahan-dahang itinataas ang kanyang kulubot na kamay upang hawakan at hawiin ang kurtinang pelus na naghihiwalay sa kanila. Ang bawat segundo ay tila naging isang mahabang taon ng paghihintay, habang ang kamay ni Doña Consolacion ay nagsisimulang lumika ng marahang kaluskos sa ibabaw ng tela. Dahan-dahang inuurong ang pulang pelus upang ibunyag ang lihim na nagtatago sa likod nito. Doña Consolacion, tumatawag po ang manager ng bangko tungkol sa inyong ipinadalang sulat kagabi. Ang boses ni Yaya Maria mula sa labas ng pinto ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit upang iligtas si Theodora sa tiyak na kapahamakan. Napatigil ang kamay ni Doña Consolacion na ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ni Theodora sa likod ng kortina. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay at lumingon patungo sa pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng inis dahil sa naudlot na pagsisiyasat. Nang tuluyang lumabas ang matandang matriarka at maisara ang pinto, dahan-dahang lumabas si Theodora mula sa kanyang pinagtataguan. Nanginginig ang buong katawan habang mabilis na lumabas ng silid-aklatan, dala ang mga mahahalagang dokumento
na magiging meet siya ng kanyang paghihigante. Pagkalipas ang ilang araw, ginamit ni Theodora ang kanyang lingguhang pag-alis upang bumili ng mga sinulid sa pamilihan upang palihim na makipagkita kay Don Alejandro, ang pinakamalaking kalaban sa negosyo ni Zachary, at isang taong may malalim na respeto sa sining ng kanyang yumaong ama. Sa loob ng isang tahimik na silid, sa likod ng isang lumang simbahan sa Maynila, ipinakita ni Theodora kay Don Alejandro ang mga orihinal na kasulatan ng kanyang ama at ang mga disenyo na may lihim na tuso na kanyang ginawa. Ang matandang negosyante ay napatitig sa mga tela. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng matinding paghanga at galit nang malaman ang katotohanan sa likod ng tagumpay ng kumpanya ni Zachary. Ito ang tunay na sining na matagal lang pinatay ng kasakiman ni Zachary, Theodora. Tutulungan kita na buuin ang T-Legacy, hindi lamang para ibalik ang pangalan ng tatay mo, kundi para ipakita sa kanila kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng korona. Ang pangako ni Don Alejandro ay may kasamang matibay na alyansa. Sumang-ayon siyang pondohan ang isang lihim na paggawaan ng tela para kay Theodora habang inihahanda ang isang malaking patibong para kay Zachary sa darating na National Fashion Summit. Kinaumagahan, isang marangyang sobre na may tatak ng ginto ang dumating sa opisina ni Zachary, naglalaman ng opisyal na imbitasyon para sa kumpanya na sumali sa pinakaprestihiyosong fashion gala ng bansa na gaganapin sa susunod na buwan. Labis ang kagalakan ni Zachary at Serafina dahil naniniwala silang ito na ang pagkakataon upang tuluyang makilala ang kanilang kumpanya sa buong mundo. At plano ni Serafina na siya ang maging pangunahing modelo ng gabi. Ngunit nang basahin ni Zachary ang huling bahagi ng imbitasyon, ang kanyang mukha ay biglang napuno ng labis na pagkabahala. Nakasulat doon na upang makasali, kailangan nilang iharap sa mga hurado ang orihinal na tagapagmana ng sining ng pamilya. Walang iba kundi ang kanyang asawang si Theodora. Kumain ka pa ng marami, Theodora. Kailangan mong magpalakas para sa darating na summit ng kumpanya. Ang boses ni Doña Consolacion ay may kakaibang tamis na hindi pa naririnig ni Theodora kailanman sa loob ng 5 taon ng kanyang paninirahan sa mansyong ito. Sa gitna ng hapagkainan, ang matandang matriarka ay dahan-dahang naglalagay ng pagkain sa pinggan ng kanyang may bahay, isang pagkilos na tila, nagpapakita ng labis na pagmamahal ng isang ina. Ngunit para kay Theodora, ang bawat subo ng pagkain sa kanyang pinggan ay may lasa ng dumi at pagkukunyari. Alam niyang ang biglaang kabaitan ng kanyang pamilya ay dahil lamang sa kanilang labis na pangangailangan sa kanyang presensya sa gaganaping National Fashion Summit upang maisalba ang kanilang kumpanya. Ate, pirmahan mo muna itong kasulatan bago tayo pumunta sa summit. Ito ay para lamang matiyak na ang lahat ng disenyong ipapakita mo ay mananatiling pag-aari ng kumpanya ni Zachary magpakailanman. Ang boses ni Serafina ay puno ng inis at kawalan ng tiwala habang inilalapag niya ang isang pirasong papel sa tabi ng baso ng kanyang nakatatandang kapatid. Si Serafina ay labis na nagagalit dahil hindi siya ang magiging bida sa gabi ng pagtatanghal. Ngunit wala siyang ibang magagawa, kundi ang sumunod sa plano ni Doña Consolacion upang hindi tuluyang mawala ang karangyaan ng kanilang pamilya. Walang pag-aalinlangan na kinuha ni Theodora ang pluma at nilagdaan ng kasulatan ng walang kahit anong reklamo, isang pagkilos na nagdulot ng isang malaking buntong hininga ng ginhawa mula kay Zachary at sa kanyang ina. Tumingin si Theodora sa kanyang asawa, mga matang may kakaibang kakinangan sa ilalim ng liwanag ng chandelier, habang dahan-dahan niyang iniabot ang pluma patungo sa mga kamay nito. Inabot niya ang isa pang dokumento, ang autorisasyon na magbibigay sa kanya ng buong kapangyarihan sa paghahanda ng lahat ng mga tela at damit na gagamitin sa gabi ng pagtatanghal, na walang sinuman sa pamilya ang maaaring makialam. Habang hinahawakan ni Zachary ang pluma upang pirmahan ang dokumento, naramdaman niya ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. May kakaibang takot na tila dahan-dahang gumagapang sa kanyang dibdib habang nakatingin sa mukha ni Theodora. Ang kanyang asawa ay hindi na ang babaeng umiiyak at nagmamakaawa para sa kanyang pagmamahal. Ang kanyang presensya ngayon
ay puno ng isang marangyang kapangyarihan na hindi niya maunawaan. Dahan-dahang lumapit si Theodora sa tabi ng kanyang asawa, bahagyang itinungo ang kanyang ulo patungo sa kuwelyo nito, at bumulong sa isang napakahina, nuwit kasing talim ng patalim na boses. Ang bawat tahi ay may ganti, Zachary. At ngayong gabi, magsisimula na ang ating huling hapunan. Ang bulong na iyon ay nagdulot ng biglang paghinto ng pluma ni Zachary sa ibabaw ng papel. Ang kanyang buong katawan ay nanigas, habang ang kanyang mga mata ay pilit na iniiwasan ang matalim na tingin ng kanyang may bahay. Ngunit dahil sa takot na masira ang kanilang huling pagkakataon na maisalba ang kumpanya, pinilit niyang lagdaan ang dokumento. Nang hindi nalalaman ang kanyang lagda, ay ang mismong hatol ng kamatayan para sa kanyang buong imperyo. Ang bango ng mamahaling pabango, ang kislap ng mga hiyas, at ang mahinang bulong ng matataas na tao sa lipunan ay pumuno sa dambuhalang bulwagan ng National Fashion Summit. Sa gitna ng karanyaang ito, nakaupo sa pinakaunang hilera si Doña Consolacion. Tuwid ang likod at may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi habang nakikipagpalitan ng tango sa mga kilalang mamamahayag. Sa kanyang tabi, si Zachary ay mukhang napakagiting sa kanyang suot na itim na Amerikana. Ang kuwelyo nito ay may banayad na kislap ng gintong burda na ginawa ni Theodora. Isang detaling tila nagpapatunay ng kanyang ganap na pag-aari sa sining ng pamilya ng kanyang asawa. Backstage, sa gitna ng nagmamadaling mga stylist at modelo, nakatayo si Theodora sa isang madilim na sulok, tahimik at hindi napapansin ng marami. Sa loob ng kanyang bulsa, mahigpit na nakahawak ang kanyang mga daliri sa isang lumang pilak na didal na pag-aari ng kanyang yumaong ama. Ang malamig na bakal nito ay bumaon sa kanyang balat, nagpapaalala sa kanya ng bawat patak ng luha at pagtitiis na dinala niya sa mansyon ng mga asyendero. Ito ang kanyang ginintuang sandali, ang huling tahi sa isang mahabang kwento ng dusa at pagpapakasakit at walang sinuman. Kahit si Serafina na kasalukuyang nagpapaganda sa harap ng malaking salamin, ang makakapigil sa kanyang pagbawi sa korona. Maghanda na kayo. Ang tatak ni Zachary na ang susunod na aakyat sa tanghalan. Ang anunsyo ng direktor ng palabas ay nagdala ng matinding tensyon sa buong backstage, habang ang mga modelo ay nagsimula ng pumila patungo sa gilid ng entablado. Si Serafina, na suot ang isang napakarangyang puting bestida na may makakapal na disenyo ng gintong sinulid, ay lumapit kay Theodora na may mapanghamong tingin bago tuluyang humakbang palabas, handang ipakita sa buong mundo ang kanyang inaakalang tagumpay. Nagsimula ang pagtatanghal sa ilalim ng maiinit na dilaw na ilaw ng entablado. Ang bawat paghakbang ng mga modelo ay sinunda ng masisiglang palakpakan at paghanga ng mga manonood nang makita ang mga pambihirang gawang kamay na burda. Si Zachary ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan, handa nang umakyat sa entablado upang tanggapin ang parangal at ang pagkilala ng buong industriya ng fashion sa bansa bilang pinakamagaling na taga-disenyo ng henerasyon. Ngunit sa control room, isang lihim na hudyat mula kay Don Alejandro ay nagpabago sa takbo ng gabi. Ang mga malalaking spotlight ay biglang namatay. Nilalagay ang buong bulwagan sa isang biglaang katahimikan bago dahan-dahang bumukas ang mga makabagong ultraviolet lights na nagdala ng isang mystikal na asul na liwanag sa entablado. Sa ilalim ng asul na liwanag na ito, ang mga gintong sinulid sa bestida ni Serafina at sa kuwelyo ng Amerikana ni Zachary ay hindi lamang kumislap. Sila ay nagsimulang magbago ng anyo. Nagpapakita ng mga tagong pattern na sadyang tinahi ni Theodora gamit ang mga espesyal na sinulid na tanging sa ilalim ng ganitong ilaw lumilitaw. Ang mga magagandang bulaklak sa dibdib ni Serafina ay dahan-dahang nabura at napalitan ng anyo ng isang umiiyak na sanggol na may mga kamay na pilit na umaabot sa hangin, habang sa likod ng kanyang bestida ay malinaw na nabuo ang mga titik na bumubuo sa salitang nagnanakaw.
Ang buong bulwagan ay napuno ng matitinding bulungan at ang mabilis na tunog ng mga kamera na patuloy na kumukuha ng larawan sa nakatatakot at mahiwagang pagbabagong ito sa harap ng lahat ng mga hurado at mamamahayag. Patainin niyo ang mga ilaw na yan. Ano ang kahulugan ng kalokohang ito? Ang boses ni Zachary ay nanginginig sa matinding galit at takot habang sumisigaw siya sa mga tauhan sa gilid ng entablado. Ngunit walang sinuman ang sumunod sa kanyang mga utos. Ang dambuhalang screen sa likod ng entablado ay hindi na nagpapakita ng logo ng kanyang kumpanya. Sa halip, pinalitan ito ng mga malalaking larawan ng mga orihinal na kontrata ng ama ni Teodora, kasama ang mga dokumento ng peking pagkabangkarote na may lagda ni na Zachary at Doña Consolacion. Ang buong bulwagan ay napuno ng ingay ng mabilis na pag-uusap ng mga tao. Mga bulong-bulungan ng matataas na lipunan na tila mga bubuyog na dahan-dahang sumasakal sa huling natitirang danggal ng pamilya ng mga asyendero. Dahan-dahang humakbang si Teodora palabas sa gitna ng entablado. Suot ang isang napakasimpleng Filipiniana na kulay abo. Nuit ang kanyang tindig ay puno ng marangyang karangalan na hindi kailanman mabibili ng salapi. Hawak niya ang isang mikropono at nang magsimula siyang magsalita, ang kanyang boses ay naging napakalumanay. Ngunit may bigat na tila bumaon sa bawat sulok ng bulwagan. Ipinaliwanag niya sa lahat kung paano ninakaw ni Zachary ang sining ng kanyang ama, kung paano siya ginawang alipin sa loob ng 5 taon, at kung paano pinaslang ng kasakiman ng pamilyang ito ang kanyang dinadalang anak upang hindi masira ang kanilang mga plano. Si Serafina na kasalukuyang nakatayo sa gitna ng tanghalan ay dahan-dahang napaluhod, pilit na tinatakpan ng kanyang mga kamay ang mga bahagi ng kanyang damit na patuloy na nagliliwanag ng salitang nagnanakaw, habang ang mga luha ng matinding kahihiyan ay umaagos sa kanyang mukha. Sa VIP section, si Doña Consolacion ay unting nawala ng kulay. Ang kanyang gintong baston ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga kamay at gumulong sa sahig, kasabay ng kanyang pagbagsak sa kanyang upuan, habang hawak ang kanyang dibdib dahil sa matinding atake sa puso. Ang hiya na pilit niyang pinoprotektahan sa buong buhay niya ay tuluyan ang nadumihan sa harap ng buong bansa. Ilang opisyal ng pulisya ang dahan-dahang umakyat sa entablado. May dalang mga warrant ng pag-aresto para kay Zachary dahil sa mga kaso ng malaking panloloko, pagnanakaw ng ari-ariang intelektual, at sabwatan sa palsipikasyon ng mga legal na dokumento. Nang makita ni Zachary ang mga posas na inilalabas ng mga pulis, ang kanyang buong pagkatao ay binalot ng matinding desperasyon. Lumingon siya kay Teodora na may nanlilisik na mga mata at mabilis na sumugod patungo sa kanya. Pilit na inaabot ang leeg ng kanyang asawa habang sumisigaw ng mga sumpa sa gitna ng kaguluhan. Huwag mo akong hawakan, Zachary. Ang bawat tahi na ginawa ko ay dahan-dahang sumakal sa iyo, at ngayon, wala ka nang matatakbuhan pa. Ang huling bulong na ayaw ni Teodora ay hinarang ng mga matitipunong kamay ng mga pulis na mabilis na nagpabagsak kay Zachary sa sahig ng entablado, habang ang mga kamera ng mga mamamahayag ay patuloy na kumukuha ng bawat segundo ng kanyang tuluyang pagbagsak mula sa rurok ng kanyang kasakiman. Pirmahan mo ito, Zachary? Ito ang huling papel na mag-uugnay sa ating dalawa. Ang boses ni Teodora ay walang kahit kaunting galit o pot habang dahan-dahan niyang itinutulak ang mga dokumento ng pagpapawalang bisa ng kasal sa ibabaw ng malamig na lamesa ng piitan. Sa kabilang dulo ng salamin, nakaupo si Zachary. Suot ang kulay orange na damit ng mga bilanggo, gulo-gulo ang buhok, at may malalalim na itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Wala na ang makisig at mayabang na milyonaryo na dating nagmamay-ari ng mga asyenda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa mukha ng kanyang asawa. Pilit na humahanap ng kahit kaunting awa sa mga mata nito. Teodora, pakiusap. Alam kong nagkamali ako. Ngunit minahal mo ako, di ba?
Ang aking ina ay nasa ospital pa rin at walang malay. Ang kumpanya ay kinuha na ng mga bangko at wala na akong kahit ano. Tulungan mo ako, pakiusap. Ang pagmamakaawa ni Zachary ay puno ng desperasyon habang pilit niyang idinidikit ang kanyang mga palad sa salamin na naghihiwalay sa kanila. Ngunit si Theodora ay nanatiling tahimik. Dahan-dahang kinuha mula sa kanyang bulsa ang kanyang gintong singsing sa kasal at inilapag ito sa tabi ng papel. Isang malamig na piraso ng bakal na kailanman ay wala ng kapangyarihan sa kanyang kaluluwa. Pumasok ako sa buhay mo upang isalba ang aking pamilya, Zachary. Ngunit lumabas ako upang isalba ang sarili kong kaluluwa. Ang huling tugon ni Theodora ay malumanay, ngunit may pader na hindi kailanman magigiba ng mga luha ng lalaki. Nang pirmahan ni Zachary ang papel ng may panghihina, tumayo si Theodora at naglakad palabas ng piitan nang hindi na lumingon muli. Hinahayaan ang malamig na anino ng nakaraan na tuluyang maiwan sa likod ng mga bakal na rehas. Sa labas ng pinto ng dambuhalang mansyon na ngayon, ay may nakasabit ng babala ng pagsiz mula sa bangko. Nakatayo si Serafina. Suot ang mga simpleng damit, marumi ang mukha, at may mga matang puno ng inggit at takot habang nakikita ang pagdating ni Theodora. Lumapit si Serafina. Lumuhod sa putikan sa harap ng kanyang nakatatandang kapatid at pilit na hinawakan ang laylayan ng kanyang duster habang nagmamakaawa para sa kaunting pera at pagkain, gamit ang dahilan ng kanilang iisang dugo. Binigyan kita ng maraming pagkakataon na maging kapatid ko, Serafina. Ngunit pinili mong maging kaaway ko. Ang dugong nananalaytay sa ating mga ugat ay hindi na sapat upang dumaan ako muli sa apoy para sa iyo. Ang bawat salita ni Theodora ay parang malamig na ulan na nagpabagsak sa huling pag-asa ni Serafina habang dahan-dahang inaalis ni Theodora ang kamay ng kapatid mula sa kanyang damit. Sumakay si Theodora sa sasakyan na inihanda ni Don Alejandro at habang dahan-dahang lumalayo ang sasakyan, kinuha niya ang isang posporo at sinimulang sunugin ang lumang kontrata ng kanilang kasal. Inahayaan ng apoy na dahan-dahang lumamon sa huling alaala ng 5 taon ng kanyang pagkakatali sa impyerno ng mga asyendero. Hawakan mo ng maayos ang karayom, Luisa. Hindi ito sandata upang lumaban, kundi isang instrumento upang tahiin muli ang iyong nasirang pag-asa. Ang boses ni Theodora ay puno ng lambing, habang dahan-dahan niyang iniaayos ang mga daliri ng isang batang ina na kasalukuyang umiiyak sa gilid ng mesa. Narito sila sa loob ng bagong bukas na paggawaan ng Tea Legacy sa Laguna, isang lumang kamalig na gawa sa kahoy at kawayan na binago at ginawang isang tahanan ng sining para sa mga kababaihang nakaranas ng karahasan at kahirapan sa probinsya. Ang sikat ng araw sa hapon ay dahan-dahang pumapasok sa malalaking bintana, nagdadala ng liwanag at init sa mga makukulay na sinulid na nakalatag sa ibabaw ng mahabang lamesa. Sa tabi ng bintana, nakaupo si Lola Ignacia sa kanyang tumba-tumba, nakikinig sa mahinang tunog ng dahan-dahang paghatak ng sinulid sa bawat tela ng mga kababaihan, isang tunog na parang banayad na musika na nagpapagaling sa bawat pusong sugatan. Si Theodora ay hindi lamang nagtuturo ng burda. Ibinabahagi niya ang lihim na tusok bilang isang wika ng kaligtasan. Ipinapakita sa kanila na ang kanilang mga kamay na dati ay sinaktan at inabusong tadhana ay may kakayahang lumika ng isang bagong bukas na puno ng marangyang danggal. Dumating si Don Alejandro na may dalang magagandang balita mula sa Maynila. Ang unang koleksyon ng Tea Legacy na gawa ng mga kababaihan ay nakatanggap ng napakaraming order mula sa ibang bansa. Isang patunay na ang sining ng pamilya ni Theodora ay muli nang nabuhay ng malinis at walang anumang bakas ng kasamaan ni na Zachary. Ang bawat sentimo ng kita ay direktang ibinibigay sa mga kababaihan upang matulungan silang magsimula ng bagong buhay para sa kani-kanilang mga anak. Isang biyaya na nagdala ng napakaraming ngiti at mga luha ng kagalakan sa loob ng pagawaan. Nang sumapit ang gabi, at ang lahat ay nakauwi na sa kani-kanilang mga pamilya,
Nanatili si Theodora sa loob ng pagawaan upang iayos ang mga huling tela bago isara ang pinto. Habang dahan-dahang nilalakad ang madilim na daan patungo sa bahay kubo ni Lola Ignacia, napatigil siya nang makita ang isang maliit na sobre na nakasuksok sa gilid ng kanilang lumang gate na gawa sa kawayan. Binuksan niya ang sobre at sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kanyang puso ay dahan-dahang nakaramdam ng kakaibang kaba nang makita ang isang piraso ng punit at maruming tela na may nakataling itim na sinulid sa gitna, isang pamilyar na hudyat na nagpapahiwatig na may isang anino mula sa nakaraan na patuloy na nakabantay sa kanya sa gitna ng kadiliman. Hinding-hindi kita hahayaang maging masaya, ate. Kung wala akong kahit ano ngayon, dapat ay wala ka rin. Ang boses ni Serafina ay parang galit na aso. Puno ng paos na panginginig at baliw na tawa habang nakatayo siya sa tabi ng imbakan ng mga tela ng Tea Legacy. Sa gitna ng dilim ng gabi, ang liwanag ng isang maliit na sulo na hawak niya ay nagdala ng isang nakatatakot na anino sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at may amoy ng gaas na dahan-dahang sumasama sa hangin ng probinsya. Siya ay tuluyan ng nilamon ng kanyang sariling inggit at galit nang makitang muling bumangon si Theodora, habang siya ay nananatiling duguan at nang-iisa sa putikan. Dahan-dahang humakbang si Theodora patungo sa liwanag ng apoy, walang takot o pag-aalinlangan sa kanyang mga mata habang tinitingnan ang kanyang nakabatang kapatid. Ang bawat salita ni Serafina ay hindi na nakakapanakit sa kanyang puso. Ang kanyang pagkatao ay naging kasing patalim at kasing tibok ng bakal na tinalupan ng napakaraming dusa. Alam niyang ang apoy na hawak ng kanyang kapatid ay hindi ang kumpanya o ang mga tela ang susunugin, kundi ang huling natitirang bahagi ng sariling kaluluwa nito. Tingnan mo ang sarili mo, Serafina. Ang apoy na yan ay hindi ako ang sisirain, kundi ang sarili mong pagkatao. Matagal na kitang pinatawad, ngunit pinili mong manatili sa dilim. Ang boses ni Theodora ay napakakalmado, parang malamig na tubig na dahan-dahang nagpapatay sa init ng galit sa silid. Sa likod ni Theodora, dahan-dahang lumitaw ang mga kababaihan ng Tea Legacy, may hawak na mga timba ng tubig at may mga matang puno ng proteksyon para sa kanilang guro at sa kanilang pangalawang tahanan. Sila ay nagkaisa upang hindi hayaang sirain ng sinuman ang kanilang bagong buhay. Nang makita ni Serafina na siya ay napapaligiran ng napakaraming tao na handang magsakripisyo para kay Theodora, ang sulo sa kanyang kamay ay dahan-dahang nalaglag sa basang lupa at namatay ng walang ingay, kasabay ng kanyang pagbagsak sa kanyang mga tuhod, habang umiiyak ng husto. Dumating ang mga barangay tanod upang dalhin si Serafina patungo sa isang pasilidad kung saan maari siyang mabigyan ng tulong medikal para sa kanyang pag-iisip, isang pagtatapos na puno ng pighati, ngunit kailangan upang tuluyang matapos ang kwento ng kanilang pamilya. Nang sumunod na umaga, ang sikat ng araw ay muling sumikat sa ibabaw ng lawa ng Laguna, nagdadala ng isang bagong simula na walang anumang takot o anino mula sa nakaraan. Nakatayo si Theodora sa harap ng kanyang pagawaan, hawak ang kamay ni Luisa at ng iba pang mga kababaihan habang pinagmamasdan ang kanilang magagandang gawa na handa nang ipakita sa buong mundo, isang obra maestra ng buhay na binuo mula sa bawat tusok ng kanilang pag-asa. Ang sining ay hindi lamang palamuti upang takpan ang ating mga kapintasan, kundi isang salamin upang ipakita ang tunay na lakas ng ating kaluluwa. Ang bawat salita ni Theodora ay umalingaw-ngaw sa Dambuhalang Gallery ng Maynila, kung saan ginaganap ang kanyang unang solong exhibition ng Tea Legacy. Ang buong bulwagan ay napuno ng matataas na tao sa lipunan, mga taga-disenyo, at mga mamamahayag na natitigilan sa harap ng pinakamalaking obra maestra na nakasabit sa gitna ng silid. Isang napakalaking burda na nagpapakita ng isang puting bulaklak ng sampagita na dahan-dahang sumisibol mula sa gitna ng matatalas na gintong tinik,
Ang mga ugat nito ay malalim na nakabaon sa malinis na tubig ng lawa. Ang bawat tahi ng sinulid ay tila may sariling buhay. Nagkukwento ng isang mahabang paglalakbay mula sa dilim patungo sa rurok ng liwanag at tagumpay. Tiningnan ni Theodora ang kanyang sariling refleksyon sa salamin ng kanyang obra maestra. Wala na ang bakas ng takot. Wala na ang muka ng babaeng umiiyak sa dulo ng pasilyo ng mansyon ng mga asyendero. Ang pinakamalaking tagumpay na kanyang nakamit ay hindi ang pagbagsak ni Zachary o ang pagkawala ng yaman ng mga kaaway, kundi ang pagpapatawad na ibinigay niya sa kanyang sariling pagkatao. Ang pagpapatawad sa kanyang sarili dahil sa pananatili ng napakahabang panahon sa isang lugar kung saan hindi siya pinapahalagahan. Ang kanyang mga kamay na may mga peklat mula sa matutulis na karayom ay hindi na mga marka ng dusa, kundi mga patunay ng kanyang sariling lakas na muling dumaan sa apoy upang dalahin ang kanyang pamilya sa rurok ng dangal. Niyakap siya ni Don Alejandro ng may malalim na respeto, habang ang mga kababaihan ng T-Legacy na kanyang kasama ay hindi mapigilang lumuha sa kagalakan ng makitang ang kanilang mga gawa ay kinikilala na ngayon ng buong bansa. Ang sining ng kanyang ama ay muli nang naging malaya, malayo sa kasakiman ng mga taong nagtangkang magnakaw dito. Ang bawat hibla ng sinulid ay muling naging sagrado at puno ng pag-asa para sa susunod na henerasyon ng mga mambuburda sa Laguna. Nang sumapit ang hapon, bumalik si Theodora sa kanyang sariling tahanan sa tabi ng lawa, kung saan ang langit ay nababalot ng magagandang kulay ng kulay rosas at ginto ng paglubog ng araw. Umupo siya sa tabi ni Lola Ignacia sa hagdanan ng kanilang kubo, hinahayaan ng banayad na tunog ng hampas ng maliit na alon sa pampang na magdala ng ganap na kapayapaan sa kanyang isipan. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Wala nang hawak na karayom. Wala nang hawak na mga dokumento ng nakaraan, kundi ang mainit na hangin ng kalayaan na matagal niyang ipinaglaban at sa wakas ay kanya ng pag-aari, magpakailanman. Ang mahinang tunog ng kampana ng simbahan mula sa kabilang panig ng lawa ay dahan-dahang sumasabay sa huni ng mga ibon sa madaling araw, nagdadala ng isang uri ng kapayapaan na tila matagal nang ipinangako ng langit para kay Theodora. Nakatayo siya sa beranda ng kanyang lumang kubo. May hawak na isang tasa ng mainit na kape habang pinagmamasdang ang banayad na usok na dahan-dahang sumasama sa malamig na hangin ng umaga. Lumipas na ang 1 taon mula noong gabi ng pagtutuos sa Maynila, 1 taon ng tahimik, na paggawa at dahan-dahang paghilom ng bawat sugat na iniwan ng nakaraan sa kanyang puso. Nakatanggap siya ng balita kamakailan na si Zachary ay tuluyan ng nasentensyahan ng mahabang pagkakakulong ng walang piyansa, habang si Serafina naman ay patuloy na sumasailalim sa paggamot sa isang tahimik na pasilidad sa labas ng lungsod. Nang tanungin siya ni Don Alejandro kung nais niya bang bisitahin ang kanyang kapatid, dahan-dahang umiling si Theodora nang may malumanay na ngiti. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dating ugnayan na sumira sa kanyang buhay. Ang tunay na patawad ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pag-alis ng kapangyarihan ng mga taong nanakit sa iyo na muli kang dalahin sa dilim. Pinatawad niya sila, hindi habil karapat-dapat sila sa kanyang kabaitan, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sarili sa isang buhay na malaya mula sa bigat ng poot at paghihigante. Sa loob ng paggawaan ng T-Legacy, ang mga kababaihan ay nagsisimula ng dumating, nagdadala ng ingay ng kanilang mga tawa at kuwentuhan habang inihahanda ang mga makukulay na sinulid para sa bagong araw ng paggawa. Ang lugar na ito ay naging isang dambana ng pag-asa, isang patunay na mula sa mga basahan ng pagkakanulo, ang isang babae ay may kakayahang maghabi ng sarili niyang kaharian na mas matatag pa sa anumang mansyon ng mga asyendero. Si Lola Ignacia ay nakaupo sa tabi ng pintuan, dahan-dahang hinahaplos ang pusa sa kanyang kandungan, habang nakikinig sa masayang tunog ng buhay na muling sumibol sa kanilang tahanan. Isang patunay na ang sumpa ng kanilang pamilya
ay tuluyan ng ngapalitan ng isang malaking biyaya. Ang buhay ay parang isang malaking tela ng burda. Kung minsan, nagagawa nating magkamali ng tusok at ang mga kulay ay nagiging gulo-gulo dahil sa ating mga maling desisyon. Ngunit huwag mong itapon ang tela. Dahan-dahan mo lamang hilahin ang nasirang sinulid. Tanggapin ang hapdi ng karayom sa iyong mga daliri at simulan ang paghabi ng isang bagong disenyo na mas maganda at mas matatag kaysa sa nauna. Ang bawat tinik na dumaan sa buhay ni Teodora ay naging bahagi lamang ng tangkay upang gabayan siya patungo sa pagbuka ng pinakamagandang bulaklak ng kanyang sariling pagkatao. Isang bulaklak na kailanman ay hindi na muling malalanta sa ilalim ng anino ng kahit sinong dambuhala. Ang dahan-dahang paghampas ng banayad na alon sa pampang ng lawa ay tila isang mahabaging kamay na nagbubura sa bawat bakas ng bagyong nagdaan sa buhay ni Teodora. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at sa walang sawang pagsama sa akin hanggang sa huling yugto ng makulay at madamdaming kwento ni Teodora. Habang isinusulat ko ang bahagi kung saan nawalan siya ng anak, habang si Zachary at Serafina ay nagsasayawan sa marangyang bulwagan, ramdam ko ang matinding hapdi at gumuho rin ang sarili kong puso. Naisip ko ang napakaraming kababaihan sa totoong buhay na tulad ni Teodora ay tahimik na nagtitiis, nagbuburda ng pag-asa sa gitna ng dilim, habang ang sarili nilang mga kamay ay dumidemure at nasusugatan sa matutulis na karayom ng tadhana. Ang kwentong ito ay hindi lamang nagbula sa aking imahinasyon, kundi inspirasyon sa mga totoong muka at kwento ng pagsisikap na aking nasaksihan sa aking paglalakbay sa iba't ibang dako ng ating bansa. Kung kayo ang nasa katayuan ni Teodora, magagawa niyo rin bang pakawalan ang poot at piliin ang kapayapaan para sa inyong sarili? O mas gugustuhin ninyong makita ang mas matinding parusa para sa mga taong nagtaksil sa inyo? Sana ay ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa ibaba. Habang pinakikinggan ninyo ang aking boses, saan nga ba kayo naroroon ngayon? Nagluluto ba kayo ng hapunan para sa inyong pamilya, nagtutupi ng mga damit? O baka naman ay nagpapahinga sa tabi ng bintana pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho? Nais kong malaman ang inyong mga kwento at maramdaman ang inyong presensya. Kaya pakiusap ay i-like at i-share ang video na ito at mag-iwan ng inyong komento upang patuloy tayong magkasama sa bawat kwento ng pag-asa. Nawa ay maging katulad kayo ng isang matibay na sinulid na kahit gaano katindi ang hatak ng mga pagsubok ay hinding-hindi basta-basta napapatid, kundi patuloy na lumili ka ng isang napakagandang obra maestra sa inyong buhay. Pagpalain kayo ng may kapal ng kapayapaan at lakas ng loob sa inyong araw-araw na paglalakbay. Pamagat ng kwento, Corona de Espinas, ang pagbangon ng Sampaguita. Paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang, nilikha para sa inyong aliwan at upang maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pag-aari ng channel Bituing Pag-ibig.